So, hindi na natin kailangan ng mic. Nadidinig tayo lahat, no? Naka-on. Okay, good morning sa inyong lahat. Sana mapakinggan natin ang ating pong mensahe ngayon. So, we're continuing the series of studies on the book of Romans. So, nandun po tayo ngayon sa Romans 8. Kagaya po ng last week and the fortnight before, pinapag-aralan natin ang ginawa ni Kristo sa atin. Kaya nga ang Book of Romans po ay napakaganda, pinapaalala kung sino tayo sa ating Panginoong Jesus. Who we are before Christ and also sa ating katayuan sa ating Panginoong Diyos. So ang isa pong problema ng mga challenge po ng mga Kristiyano ngayon ay ang kanilang, pagkatapos nilang ma-born again, pagkatapos paalala ng Biblia na tayo mga anak ng Diyos, pinatawad na tayo, papunta na tayo sa langit. Tayo nga ay mga Kristiyano na, meron pa rin mga pag-uusig. Kasi nga hindi yan mawawala sa buhay ng Kristiyano. Kaya nga di ba napansin nyo, kahit born again na tayo, may problema pa rin. Nagkakasakit pa rin tayo. Nawawalan pa rin tayo minsan ng pag-asa. Merong mga challenges sa buhay. Kailangan tayo ay naghihinagpis. Kaya ang Kristiyano din ay masaya, pero hindi tayo inaalis sa paghihinagpis. Pero ang kaibahan po nito ay merong tayong mas magandang katayuan. Kaya nga kahit na challenging ang buhay ng Kristiyano, we are reminded of the beautiful promise of God. Yan ang pag-aralan natin ngayon. So pagkatapos nating malaman na anak na tayo ng Diyos, pinatawad tayo ay nilinis, we have been sanctified, we have been justified, pinawalan sala na tayo. Ang lahat ng na kay Kristo, ha? Yun lang po ang papaalala ko. Hindi po nangangahulugan na lahat ng tao ay maliligtas. Yung lamang na kay Kristo, may relasyon kay Jesus. Kaya importante po talaga ang relationship ngayon. Hindi po ang church, hindi ang religion, kundi ang relationship natin sa Panginoong Jesus, dahil siya lamang ang tinalaga ng Biblia na kailangan ng lahat ng tao ang kaligtasan. So sa kabila ng pagkakaalam natin ng lahat ng ito ay binigkaloob na sa atin ng Diyos, ngayon, ano daw ang dapat natin sasabihin? Ano ngayon ang ating gagawin? Ano ang papaniwalaan natin? Ano ang katatayuan natin? Kaya nga po, ang sabi ng Biblia, yung papag-aralan natin ngayon, ang sabi, what then shall we say in response to these things? Ang sabi, ano ngayon ang sasagot natin? Ano ngayon ang gagawin natin ngayong nalaman na natin? Ano po yung sabi? These things. Marami na tayong nalaman. Marami na tayong natutunan. Yan po ay nakaraang ilang linggo na nating pinapag-aralan ang Romans. Kasi nga po, pinapaalala sa atin ang mga ginawa sa atin ng Diyos. Ngayon, ang sabi, ano ngayon sasabihin mo? Ngayon, alam mo na to. What shall we say? In response, kailangan tayong tumugon ngayon sa ginawa, ipinaliwanag, pinakita, pinag-aralan natin ngayon na ginawa ng Diyos sa atin. Ngayon, kailangan tayong tutugon. Kaya nga ang tagot dito, ano ngayon ang response mo? Ano ang sasagot mo? Okay? Ito ang magandang pinaalala uli ng Book of Romans. Ang ganda nito. Dapat maano natin. Sabi, if God is for us, who can be against us? Ang gandang tanong yan. It's a very challenging question. Ito ang sagot ngayon sa mga Kristiyanong dumadaan pa sa pagsubok. So akala nila ngayon ay talo na dahil malakas talaga ang tukso ng kaaway, malakas ang persecution ng ating pamilya. Minsan kahit mahal sa buhay natin, kinakalaban tayo. Ang mga kasama natin sa trabaho. So marami pa talagang persecution pinagdadaanan ng mga Kristiyano. Kaya nga ang sabi, dapat maalaman mo kung kasama mo ang Diyos, kung ang Diyos ay kakampi mo, anong magagawa ng tao sa iyo? Anong magagawa ng kahit sinong kumakalaban ka? Di ba? Ang ganda, no? Ang bigat ng sinasabi. Kakampi mo ang Diyos, kasama mo ang Diyos, katulong mo ang Diyos. So, ano man ang ibigay sa iyo, ibato sa iyo ng kaaway, ibigay sa iyo ng sino man na lumalaban sa iyong pananampalataya, na sinasabing ikaw ay makasalanan pa rin. Wala kang pag-asa kasi ang nakaraan mo ay napakadumi, napakasama.
Pero ang sabi, kahit na pinaalalahanan na tayo na pinatawad na tayo ni Jesus, kaya lang yung mga tao pinapaalala sa atin yan eh. Kaya nga galit sila sa atin, galit ang mundong ito sa Kristiyano, kasi nga, unang-una, humiwalay na tayo sa kanila. Yung mga dati nating mga masasamang impluensya, mga kaibigan, nila umaliyo na tayo. Ngayon, sa kanila, parang insulto yun. Kaya ang sinasabi ngayon nila, ang yabang mo naman, naging Kristiyano ka na, ang yabang mo na, iba na nga mga kasama mo ngayon, iba na ka-fellowship mo, iniwanan mo na kami, baliwala na kami sa'yo. Kaya siguro, ano ka na, ang taas na ng iniisip mo. So yung mga bagay na yun, binibigay sa isipan natin, ng mga mahal sa buhay natin. At pati ang kaaway. Si Satanas, pinapaalalahanan tayo sa isipan natin. Ang sama mo na, ang dumi ng iyong pinanggalingan. Wala, hindi ka mapapatawad ng Diyos. So yung mga bagay na yun, pinapaalala sa atin, nadidinig natin, naoobserbahan natin. Pero ito po ang ganda sa umagang ito, nagsagot sa lahat ng iyan. If God is for us, who can be against us? Ito po ay rhetorical question na dapat alam na natin ang sagot. Kung kampi mo ang Diyos, sino pang ano sa'yo? Sino pa makakalaban sa'yo? Kasi ang sabi sa Psalms 118 verse 6, the Lord is on my side. Ito po, ang ganda ng paalala, nasa kasama natin ng Diyos. I will not fear. What can man do to me? Kaya nga yung Psalms at Roman ay magkatugma. Sinabi, kasama natin ang Diyos. Hindi tayo dapat matakot. O nga, kung isipin natin to, madaling sabihin no? Ito naman ay magagawa natin. Kasi nga, pagka nasa gitna na tayo ng persecution, talagang pumapasok ang takot, pumapasok ang pagdududa. Kaya nga ang sabi, I will not fear. Pinapaalala ng Psalm 118, verse 6, what can man do to me? Wala po talaga magagawa ang tao sa atin kung hindi tayo gambalain, takutin, bigyan ng doubt, ng kung ano-anong masasamang ilalagay sa isipan natin sa pamamagitan ng mga salitang nakaka-discourage. Pero po, ang paalala sa atin, ang sabi ng Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Ang sabi ng Psalm 118, sinundan niya, I will not fear, what can man do to me? So ito po ang pinakamagandang alliance natin talaga. Kakampi natin ang Diyos. Hindi ang gobyerno, hindi ang sino mang powerful na tao sa mundong ito, kundi ang Diyos. The Lord is on my side. The Lord is with me. Okay? Ngayon, ang sabi ngayon ng verse 32, ito pa yung kakampi mo, ito yung tigapagtanggol mo, ito yung Diyos mo ngayon. Sabi, ang Diyos Ama, who did not spare His own Son. Hindi nga pinagkait ng God the Father ang kanyang anak Binigay niya sa atin, gave Him up for us. Kung ang Diyos daw ay binigay ang kaisa-isa niyang anak. So ngayon, magdududa pa ba tayo sa ating mga pinagdarasal? Oo nga, minsan talagang hindi binibigay ng Diyos kagad ang sagot. Or hindi yun ang nararapat sa atin. Pero ang sabi, isipin natin, lalagyan natin sa isip natin kung ang Diyos nga hindi pinagkaitang anak niya. Kung ano man ang hihiling ko na ayon sa kalooban niya, hindi niya ipagkakait. Di ba ang Diyos nga, kaisa-isang anak, the only begotten Son, ay ibinigay para sa atin, para mamatay sa ating mga kasalanan. So ano pa ang pagdududa natin na hindi niya kayang gawin? Ito lang po ang paalala sa lahat. Hindi po kasi porket ayon sa kalooban ng Panginoon na ating pinagdarasal, ay ipagkakaloob niya. Kasi meron tayong mga hindi naiintindihan. Meron tayong nasa isipan natin na ito ang bagay sa akin. Ito ang nararapat sa akin. Ito ang gusto ko. Pero meron palang mas mataas pang na kayang ibigay ang Panginoon. Kaya minsan pinagdasal natin ay hindi natin natanggap o hindi natin nakamtan kagad. Kasi nga, merong mas magandang plano sa atin. Ang lagay natin sa isipan natin, kayang ibigay ng Diyos ang lahat. Pero meron siya munang inaayos, pinaplano, or tinutugma sa buhay natin, kaya ang mga hinihiling natin ay hindi pa pinapagkaloob. So, sabi niya,
kung nagawa ng Diyos na ibigay ang kanya anak, kaya niya ibigay ang lahat. Okay? Sabi niya, how He will not also, along with Him, graciously give us all things. Ayan. Ngayon, marami kasi naman nag-iisip, ito pala sinabi ng Romans na ibibigay ng Diyos ang lahat. Sabi, hindi ba ibibigay ng Diyos ang lahat ng umaapaw, ng buong biyaya, bibigay niya sa atin? Ngayon, kailangan isipin natin, hindi naman lahat. Kasi nga, ang alam natin na gusto natin para sa atin ay maaring hindi sa atin, hindi sa ikabubuti natin. Maaring merong mas malaking plano ang Diyos. Kaya nga itong sinasabing, give us all things, ay yung ayon sa plano, ayon sa tinakda ng Diyos, iyon ang ibibigay niya sa atin. Kaya ang mga Kristiyano po ay patuloy na nagdarasal, patuloy na umaasa, patuloy na naniniwala. Hindi natin dapat ikalungkot ang mga sagot na hindi dumating sa ating mga dasal. Pero, ang ibibigay niya sa atin, all things na sa ikaluluwahati ng Diyos. Number 1. All things na ikabubuti natin. All things na lalo tayong matutulungan lumapit sa Panginoon. All things na lalo tayong makakaiwas sa kasalanan. All things na makakapamuhay tayo ng tama. Di ba ang ganda po pagka talagang sinaliksik natin to at sinabi natin at nilagay natin sa isipan natin ang tamang konteksto, maiintindihan natin, lalo tayo magpapasalamat sa Panginoon. Ngayon, ang tanong, bakit binigay sa atin ng Diyos ang kanyang anak? Dapat nating maintindihan yon. Ang sabi, Romans 4:25, ngayon yung chapter 4, bumalik tayo, sabi, He was delivered up. Ibig sabihin, ibinigay sa atin si Jesus because of our offenses. Dahil sa ating mga kasalanan. Ito po ang kailangan malinawan ng lahat. Hindi dumating si Jesus para tayo ay mawalan na ng sakit, mawalan na ng problema, yumaman. Hindi. Ang number 1 po, ang number 1, kaya dumating, binigay sa atin si Jesus para sa ating kasalanan. Para pagbayaran niya. Para pagbayaran niya ating mga kasalanan. Yun po ang number 1. Of course, pag kami relasyon ka na kay Jesus, kasama na ngayon yung blessing. Ang mga dasal mo ay mas pakikinggan ng Diyos. Marami ka na ngayong maiiwasang mga problema sa buhay dahil sa iyong pamumuhay na kasalanan. Okay? So yun po ang number 1. Pag ilalahanin natin, dumating si Jesus, ibinigay ng Diyos si Jesus, ang kanyang anak, sa ating kasalanan, offenses. Kasalanan, pagkukulang. Okay? Ito pa po ang maganda. And was raised because of our justification. So, nabuhay uli. Importante yon na hindi natin dapat makaligtaan sa ating pananiwala. Si Jesus ay namatay. Nagdusa, namatay, pero nabuhay uli. Yun ang maganda sa istorya ng sa ating pagkakristyano. Hindi po natapos sa Kalbaryos. Nung namatay si Jesus, tapos na. Wala na. Hindi po. Nabuhay siyang muli. Ang sabi, was raised because of our justification. Anong ibig sabihin no? Si Jesus ay nabuhay muli para sa ating kapatawaran o justification. Ang justification po ay napawalang sala tayo. Yun ang ebidensya na tayo napawalang sala na kasi ang number 1 ebidensya, nabuhay si Jesus. Kung hindi nabuhay si Jesus, anong kahulugan nun? Ibig sabihin, hindi tinanggap ng Diyos yung kanyang sakripisyo. Kaya nga, mananatili siyang patay. Mananatili siya sa libingan. Pero ang ebidensya po na tayo'y napatawad na sa ating kasalanan dahil pinagbayaran ni Jesus, tinanggap ng Diyos ngayon yung kabayaran ni Jesus na ginawa niya para sa atin, kaya siya po ay nabuhay na mag-uli. Minsan nakakaligtaan natin yun na yun po ang ebidensya ng merong resurrection, na merong pagkabuhay na mag-uli. Kasi nasiyahan ng Panginoon, ang Diyos Ama, sa kabayarang ibinigay ni Jesus, kaya binuhay niya uling na mag-uli ang kanyang anak. Okay po, sana po maalala natin lagi ito, dumating si Jesus para sa ating kasalanan. Pinagbayaran niya at tayo'y para mapawalang sala.
Again, ine-emphasize ko po ang relationship kay Jesus. Walang kapatawaran, hindi tayo mapapawalang sala kung wala tayong relasyon sa Kanya. Kasi nga, magiging epektibo lamang ang ginawa ni Jesus sa mga Kristiyano kung nire-recognize natin na si Jesus ang ating tagapagligtas. Siya ang ating Panginoon. Kaya nga po, again, dumarating po ang relationship kay Jesus. Yun po ang napaka-importante. Okay. Verse 33. Sabi ngayon, kanina ang sabi, sinong makakalaban natin? Ngayon, ang sabi dito, ngayon, verse 33, who will bring any charge against you? Kinakalaban na tayo ng kaaway, mga mahal sa buhay sa atin, pero marami pa rin kung ano-ano ang sinasabi sa atin. Sabi, sino pa ang makakapagsabi ng mga bagay na against sa'yo? Charge against you. Yung mga paratang nila sa atin. Di ba? Ang sabi, ang lina po. Kung ang Diyos ay nasa atin, pinatawad na tayo, sino pa ang magbibigay sa'yo ng maling paratang? Who will bring any charge against you? Those whom God has chosen. Pinili tayo ng Diyos. Okay? Sa kabila ng pagpili ng Diyos, naging born again tayo, naging mananampalataya na tayo, marami pa rin sinasabi ang mundong ito. Ang kaaway, kung ano-ano binubulong sa atin. Kaya nga, huwag tayo dapat magpadala sa mga sinasabi sa atin. Mga Kristiyano, hopeless yan. Mga nag-aaksaya lang ng panahon. Wala naman talaga mangyayari sa kanila. Bakit pa sila nagsisilbi sa Diyos? Bakit pa sila nagbabasa ng Biblia? Bakit pa sila nagdadasal? Kung ano-anong pinaparatang sa atin, sinasabi sa isipan natin. Yun po ang sinasabing charge against you. Kung ano-anong paratang ang ibinibigay sa atin. Sabi niya, it is God who justifies. Kung sino man ang magbibigay sa atin ng kung ano-anong tamang paratang, ang Diyos lamang. Dahil siya rin ang nagpapatawad at naglilinis sa atin. So wala daw, ang sinasabi po nito, walang karapatan ang sino man sa mundong ito na paratangan tayo ng kahit ano. Diyos lamang. Pero sa kabila nun, dahil nga may justification na tayo, pinatawad tayo ng Diyos, hindi na niya gagawin. Kahit ang Diyos lamang ang may karapatan, siya lamang ang tanging magsabi kung ano talaga ang katayuan ng tao, kung ano talaga ang nasa puso ng tao. Hindi ginagawa ng Diyos yun. Kung hindi ginagawa ng Diyos yun, anong karapatan ng mundo? Anong karapatan ng tao? Again po, ito po ay pinapaalala sa atin para malaman natin ang mga bagay ito. Kaya salamat po sa Book of Romans na talagang pinapag-aralan natin at minumungkahi ko sa inyo na pag-aralan nyo rin kung may pagkakataon. Basahin po ang Book of Romans kasi napakaganda po talaga na ang sinasabi. Ang sabi sa Romans 8:1, nung nag-umpisa po tayo ng chapter 1, ang sabi nga, kaya nga ngayon ay wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo. Di ba? Na to, who will bring any charge against us? Sinabi na sa Romans verse 1, wala nang kahatulan ang mga na kay Kristo Jesus. Ang ibig sabihin, nabayaran na ang kasalanan natin. Napawalang sala na tayo. Wala nang kahatulan. There will be no more judgment waiting for a believer, Christians. Wala na. Kasi nga ang kasiguruhan, niligtas tayo ni Jesus sa kapahamakan, ay sinasabi, pinapaalalang wala nang kahatulan. Okay? Ngayon po, ito naman. Gusto kong makita, malaman, maintindihan, tignan, maigi po natin ang sinasabi. Sino ang pong walang kahatulan? Yung mga na kay Kristo. Na kay Kristo Jesus lamang ang wala ng judgment. Wala ng kahatulan. Hindi na tayo hahatulan ng Diyos. Again po, nakikita nyo ba ang kahalagahan ng relasyon kay Jesus? Wala na tayong kahatulan. Kahit anong isipin, kahit anong paratang sa atin ng ating kapwa. Kung tayo ay kay Kristo, walang kahatulan, walang maipaparatang sa atin. Tuloy natin verse 34. Nasabi, kung walang nagpaparatang, kung walang kumakalaban sa iyo, maaaring meron naman nagkokondema.
Okay, ang sabi, who then is the one who condemns? Sino ba ang dapat magkondema sa iyo? Ibig sabihin po na na-condemn yung sinabing hinatulang ka na, hinusgahan ka na. Ang Diyos lamang ang pwedeng humusga nun. Ang Diyos lamang ang pwedeng magsabi kung saan ka mapupunta kung lisanin mo ang mundong ito. Ang sabi, sino ang pwedeng mag-condemn lang sa iyo? Sabi niya, no one. No one. Kasi nga, kahit si Kristo na siya ay may karapatan, hindi. Namatay nga siya para sa iyo eh. So, walang makakapag-condemn sa iyo. Si Kristo ay namatay para sa iyo. More than that, who was raised to life. Again, pinapaalala po sa atin na nabuhay si Jesus, ebidensya na tayo ay napatawad ng Diyos dahil ang ating tagapagligtas ay binuhay ng Diyos. Ngayon po, ito pang maganda. Nabuhay si Jesus, hindi para hintayin lang tayo. Meron siyang ginagawa. Minsan nakakaligtaan to ng mga Kristiyano. Si Jesus ay nabuhay, nakaupo sa kanang Ama ng Ama, nasa langit siya. Anong ginagawa niya? Sabi, is at the right hand of God and is also interceding for us. Hindi ba kayo mamamangha nun? Si Jesus ngayon ay pinagdarasal tayo. Interceding for us. So, hindi lamang siya nandoon, hinihintay tayo, pinagdarasal niya tayo. Yun po ang isang malaking, napakagandang katotohanan na dapat nating malaman. Pinagdarasal ka ni Kristo. Nagdarasal si Jesus para sa iyo. Ikaw ay binabantayan niya. Pagkatapos niyang pagbayaran ng ating kasalanan, pinagdadasal pa niya tayo. Pinapagpatuloy niyang panalangin tayo. Saan pa tayo makakakuha ng isang ganyan na handang ibigay ang buhay niya? Ipagdadasal ka na nasa langit siya. Kung nasa langit siya, nasa kanang kamay siya ng Ama, how will not God the Father answer His prayers? So, ano-ano ang pinapagdasal sa atin ni Jesus? Ang sabi, He was delivered us because of our offenses and was raised because of our justification. Ayun. Ito ngayon ang alamin natin, is at the right hand of God and also interceding for us. So, pinapagdasal tayo ni Jesus. Isa tong talagang biblical truth na hindi natin dapat makaligtaan na bawat Kristiyano ay maintindihan, malaman na si Jesus ang nagdadasal para sa atin. Hindi lamang ang simbahan, hindi lamang ang mga kapatiran natin. Meron pa bang hihigit dyan? Si Jesus nasa kanang kamay ng Ama and interceding for us. Tingnan natin sinasabi sa Hebrews 7:25. Ito na naman po, sinundan. He always lives to make intercession for them. Ayan. Nabuhay na mag-uli si Jesus, nananatili siyang nandun sa langit. Ano na naman po, intercession. Ibig sabihin po ng intercession, namamagitan siya. So, yung pinagdadasal ni Jesus, hindi para sa sarili niya, kundi para sa atin. Namamagitan. Kaya nga, intercession, interceding, namamagitan. Namamagitan si Jesus between God the Father and us. Sabi niya, always. Meron ba pagkakataon na hindi tayo pinagdarasal ni Jesus? Ang sabi po dito sa Hebrews 7:25, lagi, always. So there's not a single moment in our lives that we are not, na wala tayo sa isipan ni Jesus. Always interceding for us. Ang ganda niyan. Ang ganda nito, kaya ngayon kaninang kinanta natin sa worship, hihintay natin siya, pagbabalik. Sana bumalik ka na, Jesus. Bumalik ka na para iligtas mo kami. Pero kahit ma-delay ang kanyang pagbabalik, ginagawa niya, pinagdadasal naman tayo. So, bakit mawawalan tayo ng pag-asa? Una nga, pumapasok sa isipan ng mga Kristiyano yon. Kasi nga, yung mga paratang, mga charges, mga paglaban sa atin ng mundo. Pero, masana po, maging malinaw ito sa lahat ng mga Kristiyano, ang sinasabi po ng Hebrews, si Jesus ay pinapagdasal tayo. Kahit hindi natin sabihin ang kailating pangangailangan. Dahil alam ni Jesus ang lahat. Sa kabila po ng ating pangangailangan ngayon, whether pamilya, love life, financial, career,
maging ang mga tirahan natin. Kasama yun sa pagdasal sa atin. Dahil what? Kasi anak kayo ni Jesus. Anak kayo ng Diyos. So, maging mga bagay na yun, siguro kailangan na manatili tayong umaasa, nananampalataya na ipagkakaloob. Darating din po yan. Darating yan. Yung mga blessing na yan. Kasi nga, ang nag-i-intercede sa atin, ang simbahan, mga kapatiran, ang pinakamalaki nito, si Jesus ang namamagitan sa atin. How beautiful is that? Ito pa po. Kaya namamagitan si Jesus para sa atin, hindi lamang sa blessing, para sa ating mga pangangailangan sa buhay. Ang sabi, if anyone sins, ayun dahil sa ating mga kasalanan, we have an advocate with the Father. Meron daw tayong advocate. Ang advocate po, ibig sabihin niya, para kang, tagapagtanggol. Abogado. So, si Jesus ay nag-aabogado para sa atin. Ang sabi, we have an advocate with the Father. Merong nag-aabogado sa atin, sa pagitan natin at ang Diyos Ama, si Jesus. Jesus Christ, the righteous. Ito pa, kaya ang ganda nung dinescribe si Jesus Christ, ang namamagitan sa atin, nagdadasal sa atin, ang abogado natin ay righteous, walang sala, malinis, pure. So how can God the Father not listen to Jesus Christ? Na anak niya, righteous, holy, Savior. So ang nagdadasal po sa atin ay si Jesus para tuwing tayo ay magkakasala, ipinagtatanggol niya tayo. Hindi pinapagtanggol para tayo ay i-tolerate, nagpaulit-ulit na gawa ng kasalanan, kung hindi para ipaalala sa Diyos Ama at katayuan natin. Kung magkakasala ka, si Jesus ganito po ang ginagawa. Sinasabi niya sa Ama, pinagbayaran ko ang kasalanan ni John. Bagamat nagpupursige si John na mabuhay ng tama, pero dahil sa kahinaan, ay minsan nadadaplis, nadadapa. Ang nangyayari ngayon, John, at sa atin din, lahat tayo, Dong Dax, Jane, lahat po tayo ay pinapagdasal. Nagiging namamagitan si Jesus para sa atin kung tayo magkakasala. Ito po nagpo-proof na ang Kristiyano po ay hindi perfect. Hindi pa siya sinless. So kahit Kristiyano na tayo, meron darating ang pagkakataon, madadapa tayo sa kahinaan natin. Meron tayong magkakasala tayo sa isipan, sa salita. Pero wag tayo daw mabahala doon. Kahit mangyari yon, meron tayong advocate, merong tagapagtanggol sa langit, si Jesus. Paano natin hindi siya sambahin si Jesus? Paano natin siya hindi paglilingkuran at ating pasasalamatan ng walang katapusan? Okay? Ito pa ang sabi sa 1 John 2:1. Inano to, tinagalog to. Kaya maganda pag tinagalog natin kasi mas maganda ang dating. Ang sabi, mga anak ko, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang kayo'y huwag magkasala. Siyempre, gusto ng Diyos huwag tayong magkasala. Pero alam niya na magkakasala pa rin tayo. At kung sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol. Kaya nga po yung advocate, tagapagtanggol, abogado sa Ama, si Jesus na matuwid. Si Jesus, Savior natin. Si Jesus, tagapagtanggol. Si Jesus, advocate natin. Si Jesus ay nagdadasal para sa atin ngayon. Okay? Ngayon, ang verse 34 ngayon, sabi ngayon, so, na-establish natin, walang makakapagkondema sa atin. Si Jesus na namatay para sa atin, nabuhay na maguli, ipinagdarasal tayo ngayon. So, nakikita niyo po ang malaking kahalagahan na ginagawa ni Jesus para sa atin. Okay? Itong 4 na bagay na makikita po natin dito. Tingnan niyo pong maigi, 4 na bagay na ginagawa ni Jesus sa atin. Si Jesus ay namatay para sa atin. Siya ay nabuhay na maguli. Siya ay nasa kanang kamay ng Ama. At siya ay nagdadasal sa atin. 4 na bagay na ginagawa ni Jesus o ginawa na niya para sa atin.
Makikita niyo po, mahuhuli niyo? Jesus Christ who died, namatay siya para sa atin. Nabuhay na mag-uli para sa atin. Nakaupo sa kanang sa kanang kamay ng Ama para sa atin. Pinagdarasal tayo. 4 na bagay. Ano po natin? Summarize. Namatay si Jesus para sa atin. Bakit siya namatay? Binayaran ang ating kasalanan. Muling nabuhay. Bakit kailangan siyang muling mabuhay? Pinatunayan ang kanyang tagumpay laban sa kamatayan. Ibig sabihin, He conquered death. Tayo mga Kristiyano, maaaring tayong one day will physically die, but after that, eternally, na wala na tayong kamatayan. We'll be spiritually alive, physically alive one day. Yun ay dahil kay Jesus. Ang ebidensya nun, wala tayong dapat ipagdudahan dahil siya ay muling nabuhay. Pangatlo, nasa kanan ng Diyos, nasa posisyon ng kapangyarihan at karangalan. Anyone who is at the right, di ba pag sinasabing nasa kanang kamay ko yan Ibig sabihin, next in line. Or siya ang next doon sa powerful position. Kung si Jesus ay nasa kanang kamay ng Ama, makikita nyo ang laki ng kanyang kapangyarihan para sa atin na siya ang nagdadasal sa atin. Pang-4, namamagitan para sa atin. Patuloy na ipinapanalangin tayo sa Ama. So nakita po na, dinig mo natin, there's not a single moment that Jesus Christ is not interceding for us. Okay? Ngayon, verse 35. Ngayon, kung sa kabila ng mga nadinig na to, maaari ka pa bang magduda? Maaari ka pa bang magtanong? Ano ngayon ang paraan, mapapahiwalay pa ba ako sa Diyos? Sabi dito, who shall separate us from the love of Christ? Paano tayo mahihiwalay sa pag-ibig ni Jesus? Sabi, inisa-isa. Ang sabi, shall trouble, yung ba mga problema sa buhay mo, makakapaghiwalay sa'yo sa pagmamahal ni Jesus? Or kahirapan? Problema, kahirapan? Persecution, yung mga pagtuligsa, paggigipit sa atin ng ating kapwa, or kahit sa kawalan, famine, kung nawalan na tayo, kahirapan ng buhay, yun po ang representation ng famine, tagutom, or nakedness. Ano naman po yung nakedness? Mga kahihiyan. Pag sinabi po ng Biblia na nakedness, even that, hindi tayo mapapahiwalay sa Panginoon. So, problema, kahirapan, persecution, yung kawalan sa buhay, kahihiyan, or danger, or sword, anumang banta, anumang bagay na tayo ay magiging malalagay sa alanganin ng ating buhay, sabi niyo, kahit dumating lahat yan, hindi tayo mapapahiwalay kay Kristo. Again, namnamin po natin ang verse 35. There's nothing. Ito pong inisa-isa na yon ay representing lang lahat na nangyayari sa buhay natin. Hindi ka mapapahiwalay kay Kristo. So ngayon, ano po ang konteksto nito? Ibig sabihin, kahit dumating at maramdaman mo ang kahirapan sa buhay, persecution, problema, kawalan, hindi nangangahulugan lang yon na ikaw ay malayo kay Kristo. Hindi nangangahulugan na hindi ka mahal ng Diyos. Makikita po natin, dadaan tayo sa trouble, hardship, persecution, famine, nakedness, danger, or banta sa buhay natin. Maaaring dumating po yan. I'm not saying po na lahat yan ay sabay-sabay na darating. Pero kung anumang klase ng kahirapan sa buhay, kahit daw matikman yun ng Kristiyano, siya po ay mahal pa rin ni Kristo. Kasi ang lahat daw ng yon ay hindi makakapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, mahal pa rin ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kahit naghihirap sa buhay, kahit maraming problema, kahit maraming persecution,
Kahit nga kahihiyan. Ibig sabihin, kahihiyan, pinahiya tayo sa ating sitwasyon, pinahiya tayo, pinaalala ang mga nakaraan natin. Marami naman po talaga nakakahiya sa nakaraan natin. Pero lahat ng yun ay pinagbayaran na at na-cover na ng pag-ibig at pagpapatawad ni Jesus. Kahit daw dumating ang lahat ng ito, hindi nangangahulugang ikaw ay malayo kay Jesus. Nakita niyo po ang ganda ng pinapaalala sa atin ng Book of Romans. Ngayon, ang sabi ni Pablo, sabi niya, as it is written, for your sake, we face death all day long. Sabi ni Pablo, kung natikman niyo yon, kami naman, natitikman din namin ang halos gusto na kaming patayin. Ang kamatayan ay natitikman namin, nag-aabang sa amin araw-araw. Sabi niya, for your sake, we face death all day. Diba? Yun ang nangyari kay Pablo. Gusto siyang ipamatay, gusto siyang ipakulong, gusto na siyang tapusin. Araw-araw. So, kaya nga pinapaalala ni Pablo, kaya yung inilista sa akin kanina, problema, nakedness, famine, trouble, natitikman natin kasi si Pablo din nakatikim din siya ng pagsubok. Gusto siyang patayin. Maraming nagbabanta sa kanyang buhay. Sabi niya, we are considered as sheep to be slaughtered. Kaya nga ang nararamdaman ni Pablo, para kaming tupa na gusto na kaming katayin. Ganon katindi ang pinagdadaanan ni Pablo. Hindi naman niya tayo sinasabing ganito rin na matitikman natin. Ang punto niyang pinapaalala sa atin, kahit na siya na napakalapit sa Diyos, ginagamit ng Diyos, nakakatikim ng masasaklap sa buhay. So tayo pa ay hindi natin dapat ikailan na pwedeng dumating mga trials, ang mga pagsubok. Pero hindi tayo mapapalayo. Sabi, sino maglalayo sa'yo sa pagmamahal ni Kristo? Ang tanong na yan ay rhetorical question. Ikaw ang makakapagsabi. At ang dapat ang sagot natin, wala. Walang makakapaghiwa-hiwalay sa akin sa pagmamahal ni Kristo. Din po, kaya po pinapaalala ko sa lahat, relasyon kay Jesus, pananampalataya kay Jesus, ang number one po at ang tanging pundasyon ng simbahan, pundasyon ng bawat mananampalataya. Ang relasyon kay Jesus. Okay, so let's pray. Thank you, Lord, sa pagpapaalala mo sa amin sa Book of Romans, chapter 8, na lalo pong naging mas malinaw ngayon ang ginawa ni Jesus sa amin, ang ginagawa niya ngayon, at ang gagawin pa niya para sa amin. Tunay nga po, Panginoong Jesus, talagang wala kaming magagawa kundi paglingkuran ka, kundi sambahin ka, maniwala sa iyo, at sundin ang mga inuutos mo na sinabi mo naman at nakatalaga sa Biblia. Kaya Jesus, talagang ikaw ang sinasamba, ikaw ang aming susundin, ikaw ang aming aasahan, sa iyo kami magdarasal, at ikaw ang hinihintay naming bumalik uli. So let's